Hello po. Kumusta na kayong lahat dyan? Ang pangalan ko si William. Tinatawag akong Bill. Unang-una, sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan at walang karamdaman. Naisipan kong gumawa ng video. Retired na kasi. Pag retired ka na, medyo naiinip ka na, nagsawa ka ng lumabas, di ka naman pwedeng palaging sa mall, di ka naman pwedeng palaging mag-travel, magsasawa ka rin kahit papano. So naisipan ko na siguro kung magbigay ako ng yung naranasan ko sa buhay, siguro makakatulong, magkaka-inspired sa mga kabataan. Lalo pa yung dinanas ko, siguro mahirap din talaga bago ako nakarating dito sa US. Matindi din ang dinanas, sakripisyo. Kaya siguro kung makabigay ako ng mensahe sa mga kabataan, lalo na yung nawawalan na ng pag-asa, ganon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang buhay ganyan lang talaga. Basta paniwala lang kayo sa Diyos at siyempre yung paniniwala sa sarili, ang determinasyon. Yun din ang naisipan ko na pangalawa, ano pa, mga year 2000, 1998 and 2000 and year 2000, nagsulat na rin ako sa Vice President noon. Hindi, takpan ko yung ibang pangalan nito. Nagsulat na ako ng 2 beses na I'm begging her na tulungan ng Pilipino. Hindi ko alam kung bakit ganun. Yung iba pag umalis na daw, nakakalimutan yung Pilipinas. Hindi naman. Lahat naman kami, yun ang nagsasabi doon. Akala nila pag pumunta ka na sa ibang bansa, nakakalimutan mo na ang ating bansa. Hindi. Ang nangyayari nga ay parang palagi mong naaalala, naiisip. So ang magiging yung kwento ko from the start, para at least makita ng mga kabataan kung anong buhay. Kasi minsan yung mga kabataan ngayon, parang iba ang kinalakihan kaysa sa mga kaedad namin. Retired na ako, so kahit hindi ko nasabihin ng edad ko, halos lahat mga lola ninyo dyan o lolo, mga kumpare ko na yan So at the same time, gusto ko rin siguro magbigay ng advice in general doon sa mga nasa posisyon or yung future na magiging siguro sa manunungkulan. Kasi iniisip ko, kagaya na sinabi ko, noon pa kinakausap ko na sana tulungan ang Pilipinas. In general, lalo pa yung mga may hirap. Kasi nagdaan ako sa hirap. So alam ko kung gaano kahirap. Yung bang bigas lang pahirapan pa. Kaya kung siguro makakatulong ako, hindi ba, siyempre, para sa lahat yon. At the same time, wala namang mawawala, di ba, kung makapayo ka. Medyan nanonood ako sa mga vlog dyan, nakakatawa. Lately ko lang na yan, kasi pag nagtatrabaho ka, medyo busy ka palagi. Wala kang time. Siyempre, may pamilya ka, busy ka. So, ngayon, may time na. Kasi pag retired ka na nga, alangan naman na magmukmok lang ako dito sa bahay. Siyempre, siguro ito na rin ang magiging libangan ko, at the same time, makatulong kahit sa advice man lang. Uumpisahan ko dun sa, ipinanganak ako ng, sasabihin ko pa, retired. So, ibig sabihin, yun na ang edad ko. Maliit pa lang ako, nakaranas na ako ng kahirapan. Kaya nagkaroon ako ng
determinasyon na paano hindi mag-stay sa kahirapan. Siyempre, pag maliit ka, yung mga magulang mo nag-aaway din kasi minsan walang pera, walang pagkain, kulang-kulang. Yung bang nakikita mo na nawawala sila sa yung bang away. Kasi minsan ang pera, ang pera, mixan ng ano yun eh. Problema yan. Minsan, pag sumobra ka ng pera, problema. Pag wala kang pera, problema. Kaya dapat talaga ang pera, dapat natin, kung marami tayong pera, may pera, alam mong hawakan. Huwag yung pera ang hahawak sa iyo. At the same time, kung wala ka naman, siyempre, pag nagkapera ka, ingatan mo. Kasi kung waldas ka rin, walang mangyayari. So, to make this short, yun ang buhay. Aaway ng konti, parents, normal lang. Lahat naman ng magulang nag-aaway. It comes to the point na yung minsan, alam mo naman sa Pilipinas, pagtatawanan ka rin dyan. Minsan maraming ganon. Yung pag nag-aaway ang magulang mo, nung magagawa mo kung bata ka pa no, wala ka namang kinalaman doon. But at the same time naman, kahit na nag-aaway, siyempre, mamumuhay din naman. So, ang tatay ko, farmer, magsasaka. So, alam niyo na ang buhay sa magsasaka. Diyan sa Pilipinas, hindi katulad dito sa Amerika, pag magsasaka ka, mayaman, maraming ano yan. Parang kumbaga sa atin, hasindero. Pero ang farmer sa atin, siyempre, yung nakikiupahan lang or yung ang tawag doon, yung magbibigay ka ng, let's say, 20 kaban or 10 kaban sa mga may-ari. So, ang problema doon, mamumuhunan ka, mapapagod ka. Tapos, pag binagyo, tapos, kawawa ka, yung puhunan mo, yung pagod mo. Pero, may nakikita rin ako na yung, kasi kaya gagawin ko to, para at least, mabigay ko lang yung opinion ko. Maaaring mali. Yung mga hindi agree, okay lang. Kasi, democratic country naman tayo. Hindi pwedeng yung sasabihin ko, yun na yun. Hindi pwedeng ganun. Siyempre, the more na maraming opinion, the more na maganda, di ba? Pero wag lang yung, minsan nakikita ko dun sa vlog, yung comment ng mga nagbablog doon, yung iba parang masyadong negative yung approach ba. Parang napon ako dyan sa Pilipinas din yung minsan meron tayong hindi pagka-positive kahit dun sa mga kabataan, yung bang palaging negative. Kung halimbawa naman may umaasenso, ito lang ang opinion ko, yung parang gusto mo i-down, hindi lahat. Karamihan naman tayo sa mga Pilipino, mababait, respetado. Pero minsan may ilan-ilan na nawawala sa ayos. Yung bang wala lang sigurong magawa or gusto lang sumikat, mali naman yun. Kailangan, dapat nga kung tutuusin, iangat natin ang isa't isa. Isa na rin yan sa mga sasabihin ko mamaya. Marami akong ikukwento kasi yun ang nafe-feel ko eh. Ngayon, hindi ako magkukwento ng ganito dahil lang sa gusto ko maging popular. Matanda na ako, wala na. Hindi na, tapos na ako doon. Hindi rin yung gusto kong magpolitiko, wala naman ako dyan. Unang-una, hindi naman ako Filipino citizen ngayon. Right there, hindi ako pwede. Pangatlo, yung para siguro nga, yung makabigay ako ng advice sa mga Pilipino in general, yung mga nasa posisyon o yung wala sa posisyon, advice sa mga bata, iyon lang ang aking pangarap. At yun, nung bata ka, naranasan ko rin na magbenta ng ice drop, magpastol ng kalabaw. Naalala ko pa nga pag nagpapastol ng kalabaw, yung nakakatakot pag may nakita ka ng hahas.
Ang nakakatakot yung nasa ano ka pa, nasa rice field, yung sa bukid. Tapos malayo-layo pa ang bahay mo, mayroon ng kulog. Lightning, kidlat. Nakakatakot kasi nung maliit ako, naranasan ko na, nakakita ko na sa sarili kong maliit kami, nasa elementary, takbuhan, may nabalitaan. Nakita ko na kung paano yung mayroong tinamaan ng kulog doon sa ahas din. Ano ko rin yun. Kaya parang bang nakakatakot. Minsan kung iisipin mo yung nakaraan na ganun, para bang kinikilabutan ka. Pero siyempre pag nandiyan ka na, talagang ganun. Kaya yun ang mga sitwasyon na madami akong ikukwento. Nagtinda rin kaming mais. Kagaya ng nagtinda nga din ako ng ice drop. Yung bang malaki yung bisikleta. Abay, siyempre maliit lang ako. Tumilapon. Tumilapon lahat ang ice drop. Anong gagawin ko talagang. Hindi ko mapigilan yung masyadong malaki. Mga maraming sitwasyon na nakakaano rin. Pag naisipan mo yung mga buhay-buhay, pag naisipan mo talaga. So, alam ko ang YouTube, meron lang silang limit time. So, ano ko yan, i-slice ko. Hopefully, YouTube will give me time, will show this at least so that I can help in some way or another the Filipino people. I will give advice for everybody. Now, as I said, kung hindi ninyo gusto yung advice, okay lang. Ganyan talaga yan. Pero kung may napulot kayo, why not, diba? So, sa susunod na, anuin ko yan, sunod-sunurin ko from the start para at least alam niyo. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na, ganito. Gusto ko yung naranasan ko mismo. Yun ang sasabihin ko. Kaya kung minsan pumapalpak ng wording ko, hindi ko na to, yung isusulat. Tapos, hindi, kung ano na lang ang nandyan. Pero, nandyan naman yan Nasa isipan pa rin. Kasi pag may mga naranasan ka na mahirap sa buhay, hindi mo makakalimutan. Dalawang hindi mo makakalimutan sa buhay. Yung kahirapan at pag yung medyo happy ka. Diba? Yung happy ka, hindi mo makakalimutan yan. Yung hirap na hirap ka, hindi mo rin makakalimutan yan. Ang makakalimutan mo yung in between. Okay? So, God bless you all. Peace. Sa susunod. Thank you. Bye-bye.